Bernadette POV. Bebang, glad you're here. Bungad ng head chef sa kusina. Po, talaga namang papasok ako, anong bago? Kahapon may nagtatanong kung sino nagluto sa sinigang na hipon. Tapos yung adobong baboy, pakbet at igado. Ikaw nagluto sa mga yon, hindi ba? Ngiti ng head chef. Tayo pong nagluto ng mga ulam, chef. Hindi lang ako, sagot ko naman. Pero ikaw ang tumikim sa mga luto natin, Bebang, sagot ng isa pang chef. Bali 5 kaming lahat, may assistant pa na 4. Iba pa sa mga tagahugas at waitress, kaya may time kami magpahinga kapag walang order na pagkain. Sana po, wag niyo po sanang sasabihin ng pangalan ko. Bebang ay pwede pa, wag lang po sa buong pangalan ko, if ever na may magtatanong ulit, mahinahon kong sabi. Sabi yata ng manager natin ang pangalan mo, Bebang. Hayaan mo na para ma-recognize ang luto natin. Ngiti ng head chef. Nanlumo ako sa narinig. May kutob kasi akong baka si Sir Vincent ang nagtanong. Ako lang naman ang nagluluto sa mga pagkain niya eh. Lahat ng luto ko gusto niya. Kahit ang pagtimpla ng kape. Kahit kailan, inggitero siya. Pero sa tagal ng panahon na hindi ko na siya nalulutuan, alam pa rin niya ang lasa ng luto ko. Nakaya kong wag siyang isipin ng ilang taon dahil nakapokus ako sa mga bata at trabaho ko. Tapos sa isang iglap lang, biglang nakita ko na naman siya. Konti na lang ang ipon ko. Kung iisipin ko umalis sa trabaho, wala akong mapagkukunan sa pang-araw-araw na pangangailangan namin. Kung magre-resign ako, wala akong pambayad sa tubig, kuryente, renta. Idagdag pa ang pagkain naming 3 ng mga bata. Pampers nila, gatas, vitamins at personal naming ginagamit pang araw-araw. Mauubos talaga agad-agad ang sahod ko. Kahit pa sabihin na medyo malaki ang sahod ko, ay kailangan ko pa rin magtipid at magtrabaho. Renta pa lang mahal na. Ito lang ang pinaka-importante sa lahat dahil kailangan namin na matutuluyan ng mga anak ko. Tapos gatas at pagkain ng mga bata. Nakaka-stress din ng mag-budget, idagdag pang sahod ng tagabantay sa mga anak ko. Butas ang bulsa. Sorry, nakalimutan ko may mga kasama pala ako mga bulinggit. Mga anak, magpakilala na kayo kina ate at kuya, utos ko. Hello po, ang name ko po Kyler. Masiglang pakilala ng anak kong lalaki. Kumaway-kaway naman ang babae kong anak. Ngalan ko po Yasi, Twinnie kami. Cute naman na sambit ng anak kong babae. May anak ka na? Gulat naman nilang bulalas. Nanay namin po siya, anak niya po kami, singit agad ni Kyler. May asawa ka na pala, Bebang. Balak pa naman sana katang ereto sa panganay kong anak. Parang dismayado pang sambit ni Ate Clarita. Ang magaling naming tagaluto ng mga dessert. Wala naman po kasi nagtatanong kung may asawa at anak na ako eh. Ayoko namang sabihin na, uy, may anak na ako, kambal. Kahit wala namang nagtatanong, katwiran ko. Baka mapahiya pa ako. Pero ang gwapo at ang ganda ng mga anak mo, Bebang. Ilang taon na sila? Magiliw na haplos ni Ate Clarita sa ulo ni Baby Kyler. Pero si Baby Yasi nahiya, yumakap agad sa akin. Salamat po, sagot naman ni Kyler na nahihiya rin. Pinakita ang 3 nitong daliri. 3 taong gulang pa lang sila. Ang cute nila, magiliw na bulalas din ng ibang kasamahan ko. Pwede po sila sa pahingahan natin, hindi po ba? Mahigaan naman sila doon kapag nakatulog sila, sabi ko pa. Oo, malawak naman doon at malinis, sagot ng head chef namin. Pinayagan ka ba ng boss natin na dalhin dito sa trabaho natin ang mga anak mo? Tanong pa ng isa. Tumawag ako sa manager natin, tinulungan niya akong kausapin si Sir Clarence. Nagsabi ako na walang kasamang mga bata sa bahay dahil ang nagbabantay sa mga anak ko ay umuwi ng probinsya dahil namatay ang tatay nito, paliwanag ko. Tumango-tango naman sila. Malakas ka talaga sa boss natin ha, sabi naman ng head chef namin. Hindi ko naman nahimigan na tunog inggit ang boses. Nakilala ko na kasi siya dati noong nagkatulong ako sa bahay ng matalik niyang kaibigan. Nag-offer na dati si Sir kaso mas pinili kong magkatulong dahil sa libre ang lahat pati internet. Ngayon sobrang gipit na gipit ako kahit pa malaki ang sahod. Sumang-ayon naman sila kaagad sa sinabi ko. Kanya-kanya na sila ng share sa problema nila. Kung paano nila tipirin ang sahod nila para may pamasahe lang pagpasok sa trabaho.
Mabuti nga libre ang pagkain namin dito eh. Ang mga natirang ulam pwede naming iuwi. Pasalamat na lang din kami kahit papaano. Berna, kapag walang customer, pakisilip-silip sila dito ha. Salamat. Lumingon naman ako sa mga anak ko. Behave kayo dito ha. Kapag naihi kayo, magpatulong kayo sa mga ate at kuya na kagaya sa suot ni Ninang Berna nyo. Kapag may nakita kayo, okay? Bilin ko pa. Opo, nanay. Iginiya ko na sila sa isang mababa lang na lamesa. Pinatong ko ang dala kong pagkain nila. Agad naman silang naupo at pinatong sa mesa mga bag nila. Hinalikan ko na muna sila sa ulo bago ako nagmadaling lumabas na. Si Berna na munang bahala sa mga bata. Habang busy ako sa kusina, busy naman ang isip ko kakaisip sa dalawa kong anak. Hindi ako mapakali. Panakanak ako sumisilip sa kwarto. Tahimik lang din silang nasa lamesa. Nagkukulay habang kumakain ng biscuits. May tubig akong ibinigay sa kanila kanina. Mamaya ko na sila bibigyan ng gatas kapag gusto nilang matulog. Sa pang-apat kong pagsilip sa loob ay hindi ko makitang mga anak ko. Agad akong kinabahan sa takot na baka may kumuha na sa kanila. Agad ako lumabas ng kwarto at nagtungo sa labas. Baka nagbanyo lang sila. Relax, sambit ko. Napaparanoid na naman ako. Kinakabahan ako na naluluha na sa nerbiyos pero paglabas ko, gulat na gulat ako na makasalubong ko lalaki matagal ko nang tinataguan. Hindi pa niya ako nakikita dahil nakayuko ito at kausap niyang anak kong lalaki. Mabilis ako nagtago sa gilid. Napahawak ako sa dibdib ko. Nasaan ang anak kong babae? Tanong ko pa sa isip ko. Salamat po sa pagsama sa akin sa banyo. Babay po. Rinig ko pa na paalam na anak ko si Tyler. You're welcome little boy. Take care, okay? Malamyos na samit ng lalaki. Napairap ako sa hangin. Che, umalis ka na dito. Ano pang hinihintay mo, sira ulo ka? Sigaw ng isip ko. Salamat po. Rinig ko na sagot muli ni Kyler. Si Baby Yasi nasaan? Sigaw na naman ang isip ko. Sobrang paranoid na ako at sobrang pag-iisip kung nasaan ang anak kong babae. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig kong sigaw ng anak kong babae. Kuya! Tapos na ako nagwiwi. Sama ako kay Ninang Bern. Masayang boses na anak ko. Salamat talaga at hindi kilala ni Sir Vincent sa Berna. Hindi niya iisipin ang anak kong naka-encounter niya kanina. Good, tara na't baka nag-aalala si nanay sa atin. Rinig ko na sabi ni Baby Kyler. Ihahatid ko na kayo sa loob bago ako magtungo sa trabaho ko. Next time mga darling ko, huwag magpapasama sa kung sino-sino ha. Pwede niyo akong tawagan. Ayos lang sa akin. Kesa sa stranger kayo sasama. Scary yun. Baka tangayin kayo. Kawawa naman ang nanay niyo. May hinahon na sabi ni Berna. Sorry po Ninang, nawiwi na po kasi ako eh. Kaya labas na ako agad at kita ko yung malaking tao kaya usap ko po siya. Sabi ko wiwi na ako, hindi ko alam banyo po. Sa kabait naman po siya Ninang Bern. Tulong pa niya ako hugas kamay po. Paliwanag ng anak kong lalaki. Mabuti, nakita ko kayo kaagad. Huwag niyo nang uulitin ha. Rinig ko na sabi ni Berna. Opo, sabay na sagot ng dalawang bata. Hinintay ko na muna silang makapasok sa loob bago ako nagsimulang sumunod sa kanila. Pero laking gulat ko na may humila sa akin kung saan. Lalaki ang mga mata ko na patingin sa taong humila sa akin. Takot, kaba, at pag-aalala ang nararamdaman ko sa mga oras na to. Hindi ko alam kung titingin ako sa kanya o yuyuko na lang. Hindi ako mapakali dahil sa nerbiyos at samo-saring nararamdaman ko ngayon nagkita na ulit kami. So, dito ka na pala nagtatrabaho ha? Patuya nitong sambit. Kinilabutan ako dahil parang kakaibang tono ng boses nito. Gusto kong tumakbo palayo kaso hawak niya na mahigpit ang kamay ko. Hindi pa ako handang makita ang lalaking ito. Hindi ko na dapat pa siya makita. Anong gagawin ko? Natuliro ako sa takot at pangamba na baka makita niyang mga bata. Ayoko malaman niyang na anak ko ang batang kasama niya kanina. Uutusan ko na lang si Berna na mauna na silang umuwi pero kawawa naman sila sa jeep kung sakali. Ni-stress biglang utak ko. Gulo-gulo ng isip ko sa biglaan nitong pagpapakita sa akin dito. Busy pa po ako sa trabaho ko. Hindi ako pwedeng makipag-usap sa ibang tao. Excuse me po. Sabay hila ko sa kamay ko na mahigpit nitong hawak pero ayaw niya akong bitawan. Magkano offer ng kaibigan ko at tinanggap mong trabahong ito? Mahina pero galit ang boses nito. Wala ka na po sanang pakialam pa sa akin, sagot ko naman. Alalahanin mo may kontrata ka pa sa akin at ang utang mo hindi mo pa nababayaran. Mahina lang ang pagkakasabi pero may banta at nakakatakot ang boses nito.
Hindi ako sumagot. Ganito na ba siya kagalit sa akin? Dapat magpasalamat siya dahil umalis na ako sa mansyon niya eh. Para wala ng away at gulo ng dahil sa kasintahan nito. Answer me. Magkano offer sa'yo? Malaki ba? Galit na tanong nito. Pinipigilan lang niya sumigaw dahil alam niya makakaagaw sila ng atensyon ng mga tao. Oo, okay na ba? Pwede mo na ba akong pakawalan? Sagot ko. Do you like him? Seryoso niyang tanong. Ano ko nagsatrabaho kung tanong mong yan sa amo ko, sir? Tanong ko. Do you like him? Konti na lang at mabubuliwan na niya ako. Ayoko pa naman ng chismis dito tungkol sa akin. I like the work. Of course, yes. I should love my work. Sagot ko sa English. Hindi ko sure yung sagot ko dahil biglang nandilim ang mukha niya. Pinagloloko mo ba ako ha? Singhal niya. Napadiin pang hawak niya sa braso ko. Sumagot ako ng tama kaya pwede ba? Bitawan mo na ako. May trabaho po ako. Kailangan ko ng pera para makabayad sa mga utang ko. Pilit kong inaalis ang kamay ko sa higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Halos magmakaawa na ako pero tinitigan niya lang ako ng mariin. Naiilang ako kaya kagad akong yumuko. May buhok ng mukha niya dati. Ang kinis eh. Sana hindi ako hinahanap ng mga anak ko. Bakit ba kasi nanditong lalaking to? God, ayoko ng gulo. Tahimik ng buhay ko. Please God, sana hindi niya makita ang mga anak ko. You can't hide just like that. Matalim ang boses na sambit niya. Hindi ako nagtatago. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Malayo sa inyo. Inis kong sagot. Anong akala niya sa akin? Gaya ng dati, na kapag nagalit siya, titiklop na ako? Wala na ako sa poder niya para katakutan ko pa to. Hindi na siyang amo ko at wala na ako sa mansyon niya. Wala na akong pakialam sa kontratang sinasabi niya. Bakit umalis ka nang walang paalam ha? Ang tagal kitang hinanap at dito lang pala kita makikita. Dahil sa mga luto mo, alam kong dito kita matatagpuan. May kakaiba akong nahimigan sa boses niya pero wala na akong pakialam pa. Hindi ba dapat masaya ka? Wala nang pag-iinitan ng ulang girlfriend mo at ikaw. Dapat nga hayaan mo na akong umalis. Wala na ako sa mansyon mo, sir. Irap ko pa. May kontrata ka pa sa akin, Bernadette. Alalahanin mong pumirma ka ng kontrata sa akin. 3 years yun. Idagdag pang mga utang mong pinapadala sa pamilya mo. Galit niyang paalala sa akin. Hindi ba dapat bayad na ako sa utang ko sa pananakit niyo sa akin ng girlfriend mo? Please po, hayaan mo na ako mamuhay ng tahimik. Malayo sa inyong lahat. Nakiusap ko maluha-luha na rin. You know na, hindi ko sinasadyang saktan ka. And besides, you broke the contract. Hindi ba dapat bayaran mo ako? Pwede na kitang ipakulong. Banta nito. Hindi sinasadya. Pareho lang kayo ng mga magulang ko. Sinaktan niyo akong lahat. Wala ka rin pinagkaiba sa kanila. Naging mabuti ako sa inyong lahat. Sinunod ko kayong lahat upang maging maayos ang buhay ng pamilya ko. At masigurong malinis ang pamamahay mo, sir. Pero anong ganti ang binigay niyo sa akin? Sama ng loob, pananakit sa akin, pisikal at mga mas masakit pa. Lumayas ako sa mansyon mo pero pinalayas din nila ako sa bahay. Sayang mga pinaghirapan ko na sana inipon ko na lang. Kaya please lang sir, huwag mo na akong guluhin pa. Ang pagmamakaawa ko, hindi ko na rin mapigilan ng hindi pag-iyak. Nang lumuwang ng pagkakahawak niya sa akin, agad kong hinilang kamay ko at patakbong lumayo sa kanya. Diretso ako sa kwarto kung nasaan ang mga anak ko. Naabutan ko sila na nakayuko sa lamesa na parang nakatulog. Wala man lang bang tumingin sa kanila? Kawawa naman ang mga anak ko. Nilinisan kong kama ng mabuti, nilabas kong manipis na kumot, nilatag ko to sa kama. At marahan kong pinahiga isa-isang mga anak ko. Naluluhanan naman ako habang nakatitig sa kanila. Hindi pwedeng makita kayo ng tatay niyo. Baka ilayo niya kayo sa akin. Hindi ko kaya mga anak, dito lang kayo sa akin. Sana ako pa rin ang piliin niyo. Agad ako nagpunas ng luha nang bumukas ang pinto. Bebang, ayos ka lang ba? Agad nalapit sa akin ni Berna. Siya palang pumasok dito. Sira ulo siya. Dapat nga masaya na siya dahil umalis na ako sa mansyon niya. Tapos pagbabantaan niya akong ipapakulong. Sira ulo ba siya? Sumbong ko kay Berna. Huwag mo na munang masyadong isipin yan. Hindi niya magagawang ipakulong ka. Kung may kaya lang ako, tutulungan kitang mawalang lisensya niya sa pagkaabogado. Kasi isa rin siya sa abusado sa kapangyarihan. Natatakot ako na baka makita niya mga bata. Paano ko sila iuwi mamaya? Paano kung nakaabang siya sa labas? Anong gagawin ko? Tuliro na naman ako sa kakaisip.
Pakatatag ka at maging matapang. Nandito ako, huwag kang mag-alala. Mababait at masunurin ng mga bata. Kaya alam ko hindi niya paghihinalaan na anak niyang mga to. Mix ang mukha ng kambal at mas mahihawik sila sa'yo. Kaysa sa kanya. Paano kung maghinala siya? Shh! Akong bahala. Mauna kaming lalabas mamaya at sasakay sa jeep. Kasamang 2 bata. Tapos saka ka sumunod. Huwag ka lang magpapahalata para hindi ka mabuko. Paliwanag ng kaibigan ko. Tumangutango naman ako. Hindi ko na naman mapigilan ng hindi kabahan. Buwisit kang lalaki ka. 1 linggo akong nag-absent at sinabi ko sa manager ko na may sakit ako. Nag-message naman agad sa akin si Sir Clarence at kinukumustang lagay ko. Nasa ibang bansa pala ito kaya wala siya sa restaurant. Mabuti na rin na wala siya dahil, sa totoo lang, ayoko rin na makita niyang mga anak ko. Hindi ako dapat magtiwala sa kanya, kahit na mabait siya sa akin. Sana lang din hindi ako ipahamak ni Berna. Sana maging tapat pa rin siya sa akin bilang isang matalik na kaibigan. Kasi si Jinky, tinira pala niya ako patalikod. Siya pala nagchichismis ng kung ano-ano sa barangay namin. Kaya naman pala gusto niya umuwi ako sa amin para pagfiestahan ako. Nanay, bakit hindi po tayo lumalabas? Bawal tayo sa labas po. Tanong ni Baby Kyler. Gusto ko po sana bebe kayo. Napangiti ako sa pilit niyang pagbigkas sa barbecue. Hindi naman anak, mas safe lang tayo dito sa loob. Boring na ba ang mga anak ko at gustong lumabas? Masuyo ko lambing sa kanila. Medyo lang po, lambing rin ni Baby Kyler. Buyol ka naman kuya, puna ni Baby Yasi. 2 kayong bulol, sambit ko sabay bungis-ngis. Sabay pang umikot ang mga mata nila, kaya napahalakhak ako. Ang cute nila, parang living emoji lang sila. Ang hilig din kasi nilang gayahin ang mga emoji sa cellphone ko. Nasaya na ako kahit 3 lang kami. Salamat sa Panginoon dahil 2 ang binigay sa akin. Hindi na ako malulungkot ng sobra dahil may nagpapasaya na sa akin na 2 makulit na bata. Bili tayo ng BBQ, nanay. Gusto ko ulam ang sauce ng BBQ po, ungot na anak kong babae. Pagbibigyan ko na nga sila dahil 4 na araw na kaming nakakulong sa bahay. Kawawa naman ang mga anak ko. Pagbalik ng yaya nila, gusto ko silang ipasyal sa malapit na mall dito para hindi maging ignorante paglaki. Suot nyo na ang sandals nyo para makalabas na tayo. Baka magbago pa ang isip ni nanay. Nagtakbuhan naman silang 2 patungo sa lagayan ng mga sandals namin. Dali kuya, baka magbago pa isip ni nanay. Gusto ko talaga ng BBQ. Nagmadaling lang nagsuot ng sandals. Ako rin, amoy ko na lutong BBQ ni Ate Pal. Tara na po nanay, okay na po suot namin ni sandals. Tawag sa akin ni Baby Yasi. Excited na talaga silang lumabas. Napangiti na lang ako nang hilahin nila ako palabas ng bahay. Hello, Ate Pal! Takbo ng 2 bata palapit sa nagtitindang babae sa harap ng bahay nito. Hindi naman gaanong squatter ang lugar na to. Normal lang at malinis naman. Maraming tambay na hindi maiwasan kapag ganitong hapon na. Maingay at magulo, may mga naglalarong mga bata. Nagkwekwentuhan at kung ano-ano pang trip ng mga taong nasa labas ng kani-kanilang bahay. Hello, Pogi at maganda. Kamusta naman kayo? Magilo na bati ni Ate Pal. Mabuti-buti na po. Kakaulam na po kami, BBQ, kasi kalabas na kami ng bahay. Sagot ni Yasi. Bango po ng amoy. Sarap po. Sambit rin ni Kyler. Natawa naman ako sa kanilang 2. Kinulit nila ako. Gusto raw nila na mag-ulam ng barbecue sauce. Sabi ko, bakit kasi ayaw mong lumabas? Nakakulong ka lang sa bahay niyo. Aba, safe kayo dito. Walang sino man ang kakanti sa inyong mag-iina. Baka ma-barbecue ko sila. Mahina naman ako natawa. Grabe ka naman, sabi ko na lang. Pili na kayong mga anak nang gusto niyong ipaihaw kay Ate Pal. Agad silang nagturo ng gusto nila. Pati ako nagturo na rin. Habang hinintay naming maluto, namataan namin si Berna na papalapit sa amin. May bitbit na isang plastik. Agad na kumaway ang kambal at tumakbo, palapit sa ninang nila. Ngayon lang ulit ito nakapasyal dito. Busy siya sa restaurant at busy sa boyfriend niya. Nagdala ako ng ulam para sa inyo, sabi nito na nakapasok kami sa loob ng bahay. Wow, sarap po yan, ninang? Tanong ni Baby Kyler. Opo, baby ko. Hingi po kami si Baby Yasi. Sa inyo to mga baby ko, magiliw na sabi ni Berna sa mga anak ko.
Wow, lamat po, sabay na bigkas ng kambal. Bulol, hagikik naman ni Berna. Pinanggigilan na naman niya ang kambal, malakas namang tumawa ang mga bata. Naupo na silang dalawa sa maliit naming lamesa. Nilagay ko na sa platong binili naming barbecue at sa mangkok ang ulam na ibinigay ni Berna. May chika ako sa'yo pero baka marinig tayo ng mga bata. I-chat ko na lang sa'yo mamaya. Ayoko din kasi na marinig ng mga batang sasabihin ko. Kahit pa hindi naman nila alam ang sasabihin ko sa'yo, bulong ni Berna. Sige, mamaya na lang. Kumain ka na ba? Tanong ko. Tumango naman ito. Hinatid lang pala niya ang ulam at umalis rin kaagad. May party sa restaurant. Nirentahan daw nila ang restaurant para sa selebrasyon ng mga nag-graduate sa katabing universidad ng restaurant na ito. Sasabak na naman kaming lahat sa gawagawin namin dito sa kusina. Mga 100 katao yatang kakain. Not sure. Ayoko naman magtanong dahil ang trabaho ko lang naman dito ay magluto. Hindi ang magtanong ng kung ano-ano, wala naman siguro dito ang lalaking yun. Sabi kasi ni Berna, araw-araw na dito kumakain ng lalaking yun. Tahimik ng buhay ko, tapos guguluhin na naman niya. Lumayo na nga ako, hindi ba? Ano pa bang gusto niya? Napabuntong hininga na lang ako, kulang ang waitress natin. Baka lang pwede kayo? Tanong ng manager namin. Alam kasi nitong sa kusina lang kami. Pero kawawa naman ang mga kasamahan namin kaya nag-oo na lang kami. Nagulat pa ako dahil ang dami naman pala talagang tao. Mas maganda na lang sanang self-service dahil nakahilera naman sa labas sa mga ulam. Parang catering style. Bakit kailangan pang iserve? Kamalas-malas ko naman yata ngayon. Dahil sa pwesto pa ng taong hindi ko inasahan na paglalagyan ko sa mga dala kong ulam. Nakatingin lang ito sa akin pero hindi ko pinansin para sa patsismosang babae. Paglapag ko sa hawak kong tray ay may biglang tumama sa likuran ko. Hindi ko pinansin na tumama sa likuran ko kahit pa medyo nasaktan ako. Hindi naman siguro nila sinasadya. Hindi ko rin pinansin na nakangising babae na akala mong ganda niyang ngumisi. Mukha namang aso. Never na kitang pagkatiwalaan. Long time no see, witch. Paglingon ko sa likuran ko, may tumama sa mukha ko na parang icing. May cake pa kasi sila na tatlong malalaki nakalagay sa gilid. Gosh! Pasigaw kong sambit. Nagkatawanan ng ibang mga tao. Ang iba naman ay hindi agree sa ginawa ng malditang babae na to. Para maisalba kong kahihiyang ginawa ng babaeng ito, kinuha ko nakadikit na icing sa mukha ko at sinampal sa nakangising babae sa harap ko. Napasinghap naman ang mga tao sa paligid sa ginawa ko kay Therese. Lintik lang ang walang ganti. Gulat naman ito. Kung balak mo kong ipahiya, miss, sa madlang tao sa loob ng restaurant na to, pues mas nakakayang pangbabastos mo sa akin. Hindi kita kilala para gawin mo to sa akin. Matapang ako nakipagtitigan sa babaeng nagulat sa ginawa ko. Sinabi kaya ni Sir Vincent na dito ako nagtatrabaho, kaya dito sila nagpa-party para ipahiya ako. Sobra naman ang kasamaan nila. How dare you to do this to me, witch? Sigaw niya. Akmang sasaktan na naman niya ako na makailag ako. So ang saktan ako ay pwede, pero ang saktan kay bawal? Wow, saan ang utak mo, miss? Sarkastiko kong sambit. Namula ang mukha niya dahil sa tawanan ng paligid, pero hindi ko inasanang sasabihin niya. Hindi pa ako nakakaganti sa'yo dahil sa paglalandi mo sa fiancé ko. Ikaw ang dahilan kung bakit niya ako hiniwalayan dahil malandi kang babae. Dinuro-duro pa niya ako. Baka sigaw wagas. May mga bulungan akong naririnig pero hindi ko pinansin. Wala akong pakialam sa awayan niyo ng fiancé mo. Baka hiniwalayan ka dahil sa sama na ugali mo. War freak, kaya wag mong isisi sa akin ang hiwalayan niyo dahil wala akong kinalaman dyan. Wala akong pakialam at wala akong alam, sumbat ko. Bebang tama na, baka masisanti ka pa, hila sa akin ni Ate Clarita. Talagang ipapatanggal kong malanding hampas tupang babae na yan sa restaurant na to, sigaw ni Therese. Eh di gawin mo kung saan ka masaya, Your Highness. Patutsyada ko pang sambit. Pikon na pikon kasi ako sa pamamahiya niya sa akin. Talaga, gaya ng ginawa ko sa mansyon ng fiancé ko. Alam mo naman na may kasintahan ng amo mo, nilalandi mo pa. Magkano na ba ang nahuthut mong pera sa kasintahan ko, ha? Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Haliparot, malandi! Hysterical niyang sigaw sa loob ng restaurant. Hindi na ako nakasagot dahil hinila na nila ako papasok sa loob ng restaurant. Tumawag naman ng manager namin kay Sir Clarence para ibalitang nangyari dito. Napahagulhol na lang ako at biglang pagkapasok namin sa loob. Ang malas ko naman sa araw na to dahil sa lalaking yon. Nalaman na rin ng kasintahan nito kung saan ako nagtatrabaho. Kahit saan talaga ako pumunta, malas ako. Wala akong kalayaan at katahimikan.
Ang masama pa, sobrang napahiya ako sa harapan ng mga tao at mga katrabaho ko na rin. Ano na lang ang mukhang ihaharap ko sa kanila? Kung sana hindi nila ako hinila, na ipagtanggol ko pa sana ang sarili ko.